ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 4, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, presyo ng mga produktong petrolyo pinangangambahang tumaas ng hanggang 10 pesos kada litro sa mga susunod na linggo sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hihiling ng petrolyo. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. maglalabas ng kautusan ukol sa pagtitipid ng enerhiya sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasa magkakaroon ng ceasefire sa Middle East. Israel nangako ng lifetime support sa pamilya ng OFW na nasawi sa airstrike. Substitute bill naman para sa panukalang anti-political dynasty aprobado na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reform. Metro News sa MRT3 at LRT2 may handog na libreng sakay para sa mga kababaihan sa linggo March 8. Sa ating balitang S&T Blood Moon, nasaksihan sa kalangitan sa ilang bahagi ng mundo. Lifestyle News, isang nawawalang painting na kumpirmang gawa ng Dutch painter na si Rembrandt. Sa ating music trivia, ngayong petsa nirelease ng Swedish pop group na ABBA ang awitin na nagwagi rin sa Eurovision Song Contest. Ano ang kantang ito? Alamin. Balitang kakaiba, isang coffee shop sa China nasa gilid ng bangin. Ang ating pong oras, 6:37 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Nantivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Pinangangambahang tataas ng hanggang 10 piso ang presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy pa ang tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa global oil markets. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng pumalo sa 7 pesos hanggang 10 pesos kada litro ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunman, sinabi ni Abad na nakikipag-ugnayan na ang DOE sa Department of Transportation at Department of Agriculture hinggil sa posibleng pamahagi ng fuel subsidy. Maaaring maipatupad ang subsidiya kapag umabot sa average na $80 per barrel ang Dubai crude sa loob ng isang buwan. Samantala, DOE pinabubuo ng task force para silipin ang supply ng langis sa bansa. Narito po ang report ni Conde Batak. Pinabubuo ni Senator Wing Gatchalian ng task force ang Department of Energy o DOE para silipin ang sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna na rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Gatchalian, kasama sa pinangangambahan niya na baka walang supply ng produktong petrolyo ang bansa bukod sa inaasahang pagtaas ng presyo nito. Sa ngayon ay walang barko ang makadaan sa Strait of Hormuz kung saan 30% ng global oil transshipment ay dito dumadaan. Apela ni Gatchalian na bumuo ang DOE ng task force para matiyak ang supply ng langis sa bansa. Pinasusuri rin ng mambabatas kung may contingency measures sa mga oil companies para matiyak na hindi mapuputol ang supply. Dagdag ng senador, 80% ng langis ng bansa ay nagmumula sa Middle East kaya dapat itong matugunan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Samantala, makikipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng Kongreso para pag-usapan ang posibleng pagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Ito ay sakaling umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude o Brent crude sa world market. Ayon sa Pangulo, maaaring ipatupad ang pansamantalang pagbaba ng buwis para maibsan ang epekto nito sa mga motorista at mga mamimili. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the president the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng langis sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. May nakaimbak aniya na supply ang Pilipinas na tatagal na 50 hanggang 60 araw para sa gasolina, fuel oil at kerosene. Kamara handa namang makipag-ugnayan sa Senado para sa hirit na pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na maibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Balita naman mula kay Grace Mariano. Grace. Bukas ang Kamara na makipag-ugnayan sa Senado upang pag-aralan kung kinakailangan na amyendahan ang batas para mabigyan ng Pangulo ng sapat na kapangyarihan na maibaba ang excise tax sa mga panahong may matinding pagtaas sa presyo ng langis. Tiniyak ni Di ang pakikiisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang mamamayan laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Di, kung lalagpas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude, ay malinaw na mararamdaman ito ng ating mga kababayan sa pamasahe, sa presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kasabay nito ay nagpahayag din ng suporta si Di sa panawagan na ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan ay magsagawa ng mga konkretong hakbang upang makatipid sa paggamit ng kuryente sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Giit ni Di, kailangang kumilos ang pamahalaan ng may malasakit, may pananagutan at may kahandaan. Binanggit ni Di na ang Kamara naman ay handang gampanan ang tungkulin nito upang matiyak na ang kapakanan ng mamamayan ang mananatiling pangunahing prioridad. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng gobyerno na magtipid sa paggamit ng langis at kuryente. Ayon sa Pangulo, maglalabas siya ng opisyal na kautusan upang agad itong maipatupad upang matiyak na handa ang bansa sakaling tumagal ang tensyon sa Middle East. Bagamat may sapat pang supply ng langis ang bansa, maaari anyang tumagal ang krisis sa gitnang silangan, kaya kailangang maging handa at maagap. Hinikayat din ng Pangulo ang publiko na makiisa at magbawas ng konsumo ng enerhiya hanggat maaari. Kabilang sa mga mungkahi ang pag-iwas sa hindi kailangang biyahe, pag-carpool sa halip na mag-isa sa sasakyan at paglimita sa paggamit ng aircon sa mga opisina at tahanan. Hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways, to find ways to save energy in every ways, yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. All of these things can come together. We will give further guidance in terms of that. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pagrepaso sa paggamit ng mobility assets ng PNP sa gitna ng babala sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East, iniutos Angel Garcia sa report. Inatasan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagrepaso at ang posibleng pagsasaayo sa paggamit ng mga mobility assets ng PNP
bilang paghahanda sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng umiinit na tensyon sa Middle East. Ayon kay Nartates, kailangan maging handa ang buong organisasyon sa posibleng epekto ng oil price hike nang hindi sinasakripisyo ang mandato na mas palakasin ang police visibility at agarang pagtugon sa mga insidente sa mga komunidad. Binigyan diin ni Nartates na nanatiling prioridad ng PNP ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, lalo't na itala ang 25% na pagbaba ng focus crime sa unang 2 buwan ng taon. Aniya mahalaga ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations upang ma-maximize ang deployment ng mga tauhan at resources habang epektibong nagagampanan ang crime prevention at law enforcement. Bagamat na nanatiling manageable pa ang epekto ng sunod-sunod na taas presyo sa langis, iginit ni Nartates na mas makakabuting maging maagap at handang organisasyon sa anumang posibleng pagdala ng sitwasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad magdideklara ng ceasefire ang mga bansang sangkot sa tensyon sa Middle East. Ayon sa Pangulo, nais ng Pilipinas na matapos na ang sigalot at maibalik ang kapayapaan sa rehiyon upang maiwasan ang mas malawak na pinsala. Pero walaan niya kontrol dito ang bansa dahil nasa mga naglalabang panig ang desisyon para itigil ang kaguluhan. Tinayak naman ng Pangulo na kaisa ang Pilipinas sa panawagan ng international community na wakasan na ang kaguluhan sa lalong madaling panahon. Siniguro rin ng Pangulo na patuloy ang hakbang ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng tensyon. Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. So we have expressed support and for the countries that have come under attack, and we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible, and we are asking, of course, for their continued assistance for for the safety of our people. But let me do it now if it will help. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Nangako naman ng Israeli government na magbibigay ng lifetime support sa pamilya ng Filipino caregiver na nasawi sa missile attack sa Tel Aviv. Ang pagkasawi ni Mary Ann Velasquez de Vera ay dulot ng Iranian retaliatory strike kasunod ng pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran na ikinasawi ng daan-daang katao. Inihayag ni Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch na sa ilalim ng batas ng Israel, ang mga pamilya ng mga nasugatan o nasawi sa isang digmaan, Israeli citizen man o mga dayuhan, ay pagkakalooban ng lifetime benefits kabilang ang pinansyal na tulong at livelihood support. Ang paglalabas ng benepisyo ay susubaybayan ng Israeli National Security Agency. Sinabi rin ni Kirsch na kasama siya sa sasalubong sa labi ni De Vera pagdating nito sa Pilipinas, bagamat wala pang tiyak na petsa para sa repatriation. 10 kasunduan nilagdaan ng Pilipinas at South Korea. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung ang paglagda sa 10 kasunduan ng Pilipinas at Republic of Korea. Saklaw ng mga kasunduan ng depensa at pagbili ng kagamitang militar, suporta sa mga war veterans, agrikultura, kalakalan, pamumuhunan at mas pinalakas na ugnayang pang-ekonomiya. Kasama rin ang kooperasyon sa teknolohiya, digitalization at innovation, pati na sa intellectual property o karapatan sa mga imbensyon at likha. May kasunduan din sa pagtuturo ng wikang Korean sa mga paaralan sa Pilipinas, pagpapalakas ng ugnayang pangkultura at pagtutulungan ng pulisya ng dalawang bansa.
Ayon sa Pangulo, magpapatibay pa ang mga napagkasunduan sa matagal ng pagkakaibigan at pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea sa mga susunod na taon. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Salamat, Chanel Salazar. Samantala, kapasok lamang po na balita, ilang Facebook users kasalukuyang nahihirapang ma-access ang kanilang mga Facebook account. Ayon sa mga users, sa tuwing magla-login sila sa kanilang Facebook account, ay lalabas ang isang abiso kabilang ang "This page isn't available". Sa ngayon ay wala pang abiso ang Meta na nasa likod po ng Facebook kaugnay sa naturang issue. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inaprobahan naman na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill para sa anti-political dynasty. Nakakuha ito ng 20 boto mula sa mga miyembro ng komite habang 4 naman ang tutol. Ayon kay Committee Chairman at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, sa substitute bill, pinagsama-sama ang 25 bersyon ng panukala kung saan nang ibabaw ang House Bill 6711 na inihain ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos. Paliwanag ni Adyong, ang House Bill 6771 ang magiging working draft na nila dahil ito ang nakakuha ng pinakamaraming suporta na nasa mahigit 100 din ang mga kongresista na nais maging co-author nito. Sa ilalim ng working draft ay hindi papayagan ang pagtakbo sa kaparehong political unit hanggang second degree of civil relationship. A determination for the working draft substitute bill that we have approved is the version that has the most number of supporters and co-authorships. The Speaker's version, which is House Bill 6771, has obtained the biggest number of co-authorships, meaning you already assumed that these are the ones that are backing up this House version. More than 100 plus would actually signify to be co-authors of this House measure. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Samantala, mariin namang binatikos ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Irese ang ipinasa ng komite na substitute bill para sa anti-political dynasty. Sa hearing ng komite ay giniit ni Irese na mas masahol pa ang substitute bill na inaprubahan ng komite dahil papayagan ang pagtakbo sa kaparehong political unit ng hanggang second degree of civil relationship. Bunsod nito, binawi na ni Irese ang inihain niyang version ng anti-political dynasty bill at sinabi niyang puro pambobola lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty ang ipopromote nito. Dito po, 5 mga, yung 10 kayo na magkakamag-anak, lahat kayo pwedeng kumandidato dito sa iba't ibang mga posisyon. Pangalawa po, ang sinabi ng Constitution ng mga framers ng Constitution, it should prevent monopoly of power. 10 kayo, pwede. Hindi may monopoly of power. Ang liwanag. Sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please, Bola nun. Bola, Marcos. Si Caloocan Representative Edgar Irese. Samantala, VIP treatment sa mga Chinese na PDL sa piitan sa Occidental Mindoro pinaiimbestigahan. Narito naman ang buong ulat ni Gina Mape.
Pinaiimbestigahan na ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ang alegasyon na binibigyan ng special treatment ang mga presong Chinese sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Inatasan ni General Katapang si Deputy Director Assistant Secretary Al Pereras na inspeksyonin ang Sablayan Prison and Penal Farm ngayong linggo. Bagaman naniniwala si Katapang na ang alegasyon ay bahagi ng demolition job laban sa kanya na ang layon ay dungisan ng kanyang reputasyon at sirain ang mga reformang pinatutupad sa Bureau, mahalagaan niya ang pagiging bukas o transparent at may pananagutan sa loob ng correctional system. Tiwala si General Katapang na ang kanyang mga natamo o accomplishment at mga patuloy na programa ang magpapatunay ng maayos na pamumuno. Una na rin itinanggi ni Senior Superintendent Roger Boncales ang report sa media patungkol sa pagkakaroon ng condotel sa loob ng naturang pasilidad. Ang mayroon anya ay conjugal rooms na dinisenyo na standard correctional facility para sa pamigang bisita ng mga PDL at hindi luxury housing. Nalaman na may 13 conjugal rooms sa Central Prison at 21 iba pa sa pasugi sa loob ng Sablayan Prison and Penal Farm. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 para sa mga kababaihan sa linggo, March 8. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng International Women's Day. Sa abiso na inilabas ng MRT3 at LRT2, nakasaad na maaaring i-avail ng mga kababaihan ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa pamunuan ng mga naturang rail lines, ang libreng sakay ay kanilang paraan ng pagkilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Bukod naman sa MRT3 at LRT2, may libreng sakay din ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa mga kababaihan tuwing araw ng Martes at Huwebes ngayong March bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 9 centavos. Nasa 67 pesos and 91 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 91 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 48 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi March 3, 30, 40, 1, 24, 4 at 21, kung saan naabot sa 75 million pesos ang papremyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 2, 44, 13, 29, 8 at 41, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 83,669,465 pesos and 41 centavos. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 20, 27, 42, 16, 37 at 41, kung saan ang jackpot prize ay aabot sa 35,411,962 pesos and 61 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola,
tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, John Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating balitang S&T Blood Moon, nasaksihan sa kalangitan sa ilang bahagi ng mundo. Meron na ba? Meron ka, Darlene? Post? Wala akong post pero nakita ko rin sa hanggang alas kagabi. 12 ng tanghali, ha? May day na eh. Makakahabol pa. Oo, detalye, hatid sa atin ni Rose May Miranda. Tila nagbigay ng panandali ang ganda sa kalangitan ang pag-iisa ng adlaw at bulan. Natunghayan sa ilang lugar sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ang total lunar eclipse na nagsimula bago mag-alas 6 kagabi. 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi nang maganap ang totality ng naturang astronomical event o ang pagtakip ng shadow o anino ng Earth sa buwan. Tinatawag din na blood moon, naging kulay pula ang buwan nang dumaan ang Earth sa pagitan nito at ng araw. Hindi man naging visible sa United Kingdom, Europa o Africa, nasaksihan naman ito ng mga nasa North America, East Asia, Australia at New Zealand kung saan hindi na kinailangang gumamit ng special equipment para mapanood ang lunar eclipse dahil mas ligtas itong makita sa pamagitan ng naked eye lamang kumpara sa solar eclipse. Ang naturang fenomeno na tumatagal lamang ng halos 1 oras ay nangyayari tuwing full moon kung saan daraan ang mundo direkta sa pagitan ng araw at buwan. Samantala, inihayag ng Pag-asa na muling matutunghayan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng mundo ang total lunar eclipse sa December 31, 2028 hanggang January 1, 2029 na posibleng tumagal ng 1 oras, 12 minuto at 12 segundo. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman po lifestyle news, isang nawawalang painting na kumpirmang gawa ng Dutch painter na si Rembrandt. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Napatunayan ng mga mananaliksik sa Rijksmuseum ng Netherlands na tunay ang isang painting ni Rembrandt na nakatakdang isa publiko sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada. Sa loob ng 2 taong investigasyon, inihambing ng mga mananaliksik ang Vision of Zacharias in the Temple sa iba pang mga gawa ni Rembrandt mula sa parehong panahon. Ito ay pangmatagalang ipinahiram sa museo mula sa isang hindi nagpakilalang pribadong kolektor. Inilarawan ng painting ang sandali sa Biblia na malaman ng high priest na si Zacharias mula sa arkanghel na si Gabriel na sa kabila ng kanilang katandaan, siya at ang kanyang asawa ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Bagamat hindi kasama sa painting si Gabriel, gumamit si Rembrandt ng liwanag na pumapasok mula sa kanang sulok sa itaas na bahagi ng artwork upang ipahiwatig ang kanyang presensya. Sinabi naman ng conservator ng painting na si Petria Nobel na ang paglalarawan ng liwanag gamit ang makakapal na patong ng pintura na isang pamamaraan na kilala bilang impasto ay katangian ni Rembrandt sa kanyang mga sumunod na gawa pati na rin sa isang ito. Bukod sa pagsasagawa ng pagsusuri ng mga materyales at assessment ng pangkalahatang kalidad ng painting, kinumpirma ng mga mananaliksik ng museo na ang lagda rito ay orihinal. At napatunayan din sa dendrochronological test na ang kahoy na ginamit dito ay mula pa noong 1633. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa po na-release ng Swedish pop group na ABBA ang awitin na nagwagi rin sa Eurovision Song Contest. Ano ang kantang ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, March 4, taong 1974, nirelease ng Swedish pop group na ABBA ang kanilang ikalawang album na Waterloo, kung saan bahagi rin ng awitin na may kaparehong titulo. Nilabas ang album sa ilalim ng Polar Music. Ang Waterloo rin ang unang internationally released album ng banda. Mayroong 6 na kanta ang nakapaloob sa bawat side ng album maliban pa sa bonus track nito. Ang awiting Waterloo na kasama sa album ang nagpanalo sa ABBA sa Eurovision Song Contest noong 1974. Nagkaroon ito ng English, Swedish, French at German version. Gayon din ang iba pang kanta sa album gaya ng Honey Honey, Hasta Mañana at Ring Ring. Maraming pakilala ang natanggap ng Waterloo gaya ng pagkakasama nito sa listahan ng Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time.
At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang coffee shop sa China nasa gilid ng bangin. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Good morning, Darlene. Good morning, Albert. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, magandang umaga sa inyo. Puyat na puyat ka, Doc Justin, ha? Mukhang... Nanood ako ng concert. Akala ko inabangan mo yung Blood yung moon. blood moon. Hindi nga ako, pag-picture ko, biglang nalobat. Ay, nako, sayang naman. Wala ka tuloy entry. Wala akong entry. Pero, yun nga, sana nasaksihan ninyo. Oo. Bakit nga ba nagpulang ang buwan? Yan ay, may kaugnay ba sa lunar? Oo, yan yung balita kanina ni Rose Oo, May. total eclipse. Lunar eclipse. Sige, ano na ba itong balitang kakaiba natin? Para sa mga coffee lover dyan na naghahanap din ng kakaibang adventure, baka gusto nyo subukang magkape sa isang coffee shop sa China. Matatagpuan to sa gilid ng bangin. Nako. Itinuturing na world's most extreme cafe ang Gushi Cliff Coffee sa Fujian, China, na matatagpuan sa gilid mismo ng isang matarik na bangin na may taas na 60 meters above sea level o katumbas ng 20 palapag na gusali. Ayan, nakikita nyo yan sa ating Facebook, Sa ating YouTube channel. Live. Oh, nako. Ang pag dyan ka nandigaw, sasagutin ka na agad na rin eh. Takot na itulak. Pagkatapos nito ay kailangan ding mag-rappel pababa kasama ang isang instructor upang makarating sa rectangular platforms na nagsisilbing mga upuan. Pero hindi pa dyan natatapos ang thrill dahil maging sa presyo ng kape, kakabahan ka. Dahil aabot sa 398 yuan, 3,200 kape lang. Diba? Tapos buhay pa ang pagkakape nyo dyan. Ay nako, ang presyo ng kada tasa ng kape sa coffee shop nito talagang expensive. Paglilinaw naman ng may-ari ng coffee shop bukod sa kape ay kasama na rin sa bayad ang insurance. Insurance naman, safety equipment, serbisyo ng guide at wala ring limitasyon ang oras ng pananatili sa platform. So, insured ka naman. Oo. Marami pa rin, Doc Justin, for sure yung tatangkilik dyan, no? Kasi marami rin talaga Hindi yung naman pupunta sa adventure kape. rules, eh. Minsan yun ang natin, ang kalantin dahil sa kape, no? Siyempre may mga adventure routes Dahil sa experience. experience, kaysa pa, Instagrammable din, no? Oo. Yun nga lang. Tapos, Doble igat lang talaga. Ingat ka lang dyan. Tsaka higit sa lahat, Darlene, yung mga ganoon, bawal man yan sa may mga phobia. Oo. Mga fear of heights. Oo, mga takot sa... Oo, sa heights. Oo. Parang tulog na si Doc Justin. Hindi pa tayo tapos. Gabi, sumasayaw lang yan. September! Sige, salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Maraming salamat, Doc Justin, sa inahitid mo sa aming balitang kakaiba. Pwede ka nang matulog. Oo nga. Oy, congratulations sa Chicago Funk. Oh. Kagabi talagang sayawan Darlene, no? Medyo may announcement sila nakakalungkot yung hindi lahat nakapunta dahil nga doon sa atensyon sa Middle East, nagka-problema sa flight. Yeah. Pero talagang the show must go on, ganun eh. Yung kahit na kulang kayo, tuloy pa rin. Correct. Oo, full experience yun ang pa rin. professionalism, diba? Yes, yun dapat talaga natin. The show must go on. Kahit may kulang dyan, itatawid pa rin. Correct. Legit naman yung kanilang rason eh. Alright. Ayun. Mga kanyusik, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan ngayong araw po ng Miyerkules. Panahon na bang buwagin ang party list system sa ating bansa?
Yan po ang ating katanungan na bibigyan po natin ng opinyon sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. So para po sa inyong mga komento, inyong mga reaksyon, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, March 4, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.